Hi guys! Have a nice day and thank you for watching Buhay sa Dubai TV! At ito po, bumalik na po tayo. Okay? I just have some personal matter na ginawa kahapon. Nagpahinga ko ng konti. So guys, balik na po tayo dito sa Buhay sa Dubai TV. Kaya ngayon po, napaka-importante po ng pag-uusapan natin. Okay? This is especially dedicated to all of you who are planning to come here in Dubai gamit ang visit visa, tourist visa, pero mag-a-apply ng trabaho dito. Marami pong gumagawa niyan at hindi ko talaga maiiwasan. And some of my videos become famous because of that. So ito rin po yung chance para ma-explain ko po why I have the documentaries na sumama sa mga naka-visit visa dati na naghahanap po ng trabaho dito. Okay? Kaya magandang video po to para sa mga Pilipino nagpaplano na pumunta dito sa Dubai. And once and for all, at least, marinig nyo yung side ko of the story, okay? Kung bakit may mga documentaries na ganon dati, okay? So, dyan ka lang and siguraduhin mong busog ka kasi mga 20 minutes tayo mag-uusap ngayong araw na to. Okay, and before we go guys sa serious na pag-uusapan natin today, I would like to say thank you po sa dalawa pong nagbigay na po ng sample entry nila. Actually, it's not a sample entry. This is an entry nila para po sa Buhay sa Dubai TV logo contest na kung saan po ay mananalo ng Buhay sa Dubai shirt na kabayan, okay? So, keep on sending guys your entries kasi ilan pa lang to. So, I need more. And then, tandaan nyo na po na you should be here in Dubai para po maging qualified na maging entry po yung of course, yung entry nyo, yung logo nyo, okay? Tadaan! And seryoso tayo ngayon kasi magbabalita tayo. Okay, so nakakatawa dito. Dami natutuwa sa sound effect kasi nga ito parang siyang newscasting. So, magre-report na tayo. 5, 3, 2, 1. Okay guys, handa na po ba kayo para po sa palitan ng dirhams to peso? Sa araw po na to guys, medyo mas matutuwa po kayo kumpara doon sa huling napanood nyo sa akin na Philippine peso to dirhams currency exchange. Sa araw na to guys, ang palitan po ay 1 dirham equals to 12.23 Philippine peso. Kaya sa mga nakasahod na, nakapagpadala na, edi wala ka rin ipapadala. Next month ulit. Okay, so ito guys maganda po ang standing ng dirhams to peso conversion dito ngayon, okay? Kaya still okay pa rin magtrabaho dito sa Dubai basta po maganda yung sahod na tinatanggap mo sa kumpanya. Okay guys, so ito na po. Makinig lang mabuti. Guys, napakadami po ng mga kabayan ko na galing sa Pilipinas, okay? Na tinitake advantage nila, of course, yung karapatan nila as tourist visa or visit visa dito sa Dubai. Ang pag-a-abroad po, ang normal na proseso talaga ay employment visa. Okay? Reason is, dadaan ka ng sa tamang proseso. Of course, mayroong agency, mayroong PIDOS, mayroong connection ng ang government natin sa pag-aalis mo. So, you are recorded. Alright? Ngayon, kapag tourist visa ka, pupunta ka ng Dubai as turista. Okay? And kapag visit visa ka naman, pupunta ka ng Dubai, bibisitahin mo yung anybody here na kamag-anak mo. Yan po yung definitions nun. Alright, so let's start with the advantages. Lucky to those who are qualified na maging tourist visa at mag-visit visa dito sa Dubai kasi while they are visiting yung kamag-anak nila or while they are on tour or in vacation or enjoying yung mga magagandang sceneries and place and experience dito sa Dubai, they have a chance to apply to companies na may hiring po dito. And if they are lucky enough, pwede ho silang ma-hire. Okay? Pwede silang magtrabaho after pumasa sa interview, makapag-exit, at bumalik ulit as employment visa. Okay? Yun po yung advantage. Ang advantage mo po, it's because of course, nandito ka nila naman, why not take the chance na maaaring maghanap ng trabaho, na maaaring, alam mo yun, dito kasi, makakapamili ka of the position na gusto mong applyan. And of course, you can also have a chance na mag-decide if maganda ba yung offer sa'yo or not. Kasi pag hindi, di uwi ka na lang sa Pilipinas. Okay? And most of the companies now are actually hiring people na nandito po sa Dubai na naka-visit visa na. Kasi mas
mas less po yung gastos sa mga companies. Alright? Yun po yung advantage. But then, yung disadvantage is pag-uusapan natin later. Yun po yung mas marami nating pag-uusapan kasi mas importante po na you are more prepared for the worst, okay? Rather than of yung mga magagandang side of being in that situation. Alright? Okay guys, so now it's greetings time! Kaya ngayon guys, gusto ko pong i-highlight, okay? Yung isang babae na nanonood po sa akin sa Pilipinas sa araw na to. I'm sure you will be surprised. Gusto ko pang pasingkitin pa ang mata ko. Guys, sa lahat po ng gustong kumurot ng mukha ko. Huwag naman. Okay, masakit yun. Okay guys, so tuloy po tayo. Gusto ko pong batiin guys ang special na babae, okay, na nanonood po ng video ko everyday. Okay? Siya po ay walang iba kundi si Jinky Arcilia Olivar. Student po siya ng STI Global City, Taguig City. Hello sa'yo, Jinky. I hope you are okay at hindi ka sana malaglag sa upuan mo habang naririnig mong binabanggit ko ang pangalan mo. Okay? Oops! Pareho tayo ng alma mater. STI Muñoz din po ako. Kaya kadalasan lahat ng mga STI ikabisado ang Stars, not Star City. Ano ba sa nasa Laguna, Star City. Star City every year para sa STI Foundation Day sa lahat pa ng mga students of STI from the whole Philippines ipupunta po dyan para po maglaban sa Mr. STI. Natalo po ako. hindi ako kasali doon. Joke. Okay, and of course, special din po na pagbati. Okay, at pasasalamat, of course, sa mga followers ko. Or kabayan pala, ang kulit ko. Talagang sanay kasama sa followers. Okay, sa mga kabayan ko po na nanonood po sa akin sa YouTube, walang iba po sina Archeles Morales na everyday ipinapanood po ako sa YouTube. Yun po yung sabi niya. Thank you sa'yo, Archeles. And of course, to Orlan Opulentissima. Ayun, dinaka-download pa daw niya mga videos ko para pag may time po siya, nire-review niya. Okay? Yung mga videos na mga informations na napapanood niya mula sa akin. And of course, guys, to Fafang Froy Rivera. Sabi po niya, malaking tulong daw po yung mga vlogs ko. Sana daw huwag ako magsawa at magpa-apekto sa mga haters. Haters always gonna hate. So, kaliwali! Okay, so ngayon guys, pag-uusapan na po natin ang disadvantage, okay, of Filipinos na on tourist visa or visit visa na naghahanap po ng trabaho dito. Na yun nga, sinasabi ko, ginagawa nilang excuse yung ganyang mga visas para po talaga maghanap sadya ng trabaho dito sa Dubai. Okay. Guys, number one disadvantage po is the risk of wala kang makuhang trabaho. There are some of Filipinos or kabayans na nakakausap ko po na talagang umuwi sila because they are unfortunate na makakuha pa ng trabaho. And you are lucky if you have money to return in the Philippines back. And simulan mo ulit ang buhay mo sa Pilipinas. Okay? Number two, marami pong hindi ho nakakakuha ng trabaho at na-expire na yung mga visa nila or tourist visa nila. So they have no choice but to extend again for one more month. So that's another gastos. And unfortunately, wala pa rin silang makuhang tatrabaho, pero sugod pa rin ng sugod, so they have to exit. Exit to Qatar, exit to KISS, or to Oman, or to anywhere na pwede pang mag-exit near UAE. And babalik po sila ulit. And unfortunately, malaking gastos po yun. Okay? At if you're not lucky enough, may mga kabayan po ako na hindi pa rin talaga nakakuha ng trabaho. So, ang nangyayari kapit sa patilim, so hindi po sigurado. Kaya po, from the Philippines pa lang, if you are planning of doing these things, at hindi ka financially ready, hindi ka talaga, alam mo yun, na alis mo sa Pilipinas, ang laki ng responsibilidad mo. Don't try planning of doing this, okay? Kasi baka mas lalo malubog ang pamilya mo sa hirap. It's because they are all waiting for you. Yung patubuan mo, yung pamilya mo, nagugutom dahil umaasa sila sa iyo. That they are expecting you to get a job. Kapag nag-visit visa ka, nag-tourist visa ka. Guys, job is not 100% guaranteed kapag ginawa nyo yun. Okay, let's proceed guys sa part na natanggap ka nga sa trabaho.
Masaya ka. Na-hire ako. Mukha mo. Guys, malaking gastos pa rin. Parang akong galit, di ba? Malaking gastos pa rin po yung mag-aantay sa'yo. Okay, kapag na-hire po kayo guys, you have to exit. Kasi you're not allowed to work under visit visa or tourist visa kasi. So by law, kailangan mo pong lumabas ng Dubai para may tatakbo ng exit at babalik kayo with employment visa na. Kapag nakabalik na po kayo dito, yung pag-exit nyo yun, kadalasan po, sagot mo yung gastos na yun. And you wouldn't know how long you're gonna wait in whichever country na nag-exit ka. Because your company will just send it to you, yung employment visa, that's a sign na babalik ka na po dito. Alright, so after that very long gastuses in that exit country, babalik na po kayo at kapag nandito na po kayo, you have to undergo a lot of things again. Magagastos po kayo sa medical nyo, sa Emirates ID, sa labor card provided pala ng company yan, and a lot more. Okay, kapag na-hire na po kayo, it doesn't mean pera kagad. Of course, guys, dito po sa Dubai, yung sahuran po is once a month. So it means, kailangan may pera ka ulit for you to survive the 1 month bago ka sumweldo. Okay? And considering na tumaas na po yung cost of living dito sa Dubai, yung bahay po dito guys, dati may merong matinong bahay na 500 dirhams lang. But right now, nasa 650 or 750 to 800 dirhams na po per month. Kaya kwentahin nyo po. Plus, yung dewa po dito more or less na 200 plus. If your salary na in-expect po ngayon is minus all expenses, is hindi ho maganda yung matitirang amount, huwag na lang po. Okay? And plus the fact guys na yung ilang followers ko as of my experience talking with them, some are not actually that, satisfied with their salary. It's because, hindi ko alam bumaba ng konti. Lucky to those who are professionals na pagdating dito 4,000 dirhams, 8,000 dirhams kaagad. Okay guys, if you are professional talaga, maganda po ang Dubai. I'm not saying guys, okay, na discouraging all of you na hindi ko magtrabaho dito sa Dubai. Kasi nandito ako I've been here for almost 5 years and I'm okay naman Diba? Kasi magtatagal ba naman ako dito kung hindi okay yung pasahod ko. Dubai is okay guys, but what I'm saying is, what I'm talking here is, para sa mga kabayan ko na nag-visit visa, nagtuturist visa, and taking advantage of the situation na naghahanap po ng trabaho dito na hindi ho financially ready. Okay? Guys, pang social lang po at pang mayaman lang po ang tourist visa at visit visa. Okay? Na kapag wala ka talagang kamag-anak dito. Guys, please, marami pong travel agencies sa Pilipinas, mga ahensya sa Pilipinas na nag-o-offer po ng trabaho papuntang Dubai. Mag-apply po kayo doon at employment visa na pumunta po dito sa Dubai. Na I'll be happy guys to see you here in Dubai and to hug you and to kiss you and to take picture with you at maggagala tayong lahat. Okay? Alright. So, sana guys, you have to consider yung sinabi ko today before you make the decision. Okay? Okay guys, so ngayon po, magpapaliwanag po ako, okay? Alright guys, the reason why I have documentary videos of, Filipinos na naka-visit visa dito dati, it's because I am a visit visa. And I experience, visit visa po na naghanap po ng trabaho dito And I experience how really hard it is to find a job. Sabi nga nila, may mga taong swerte na naghanap ng trabaho, maybe just a week, may nakukuha silang trabaho. But then guys, ang nangyari din kasi sa akin, I almost finished my 2 months of stay, legal stay, as visit visa. And munti ka na rin po akong nakauwi ng bigo, okay? And that's the reason why gusto kong matulungan yung mga nandito na po sa Dubai na naka-visit visa that time para po hindi nila ma-experience yung hirap at torture at stress na naranasan ko. Kaya po sinasamahan ko yung mga Pilipino na nandito na naka-visit visa dati. Okay? But, I never encourage any Filipino in the Philippines na pumunta po dito sa Dubai as visit visa or tourist visa at maghanap po ng trabaho. Okay? And I never promise to anyone na marami pong trabaho dito na matatanggap kayo. Guys, what I'm always saying to all of you is marami pong hiring dito. Okay? But then,
That is if you are qualified doon sa hinahanap nila. Or that is kung kaya nyo po o yung acceptable para sa inyo yung mga salary offers nila. Yun po yung mga lagi kong binabanggit. Okay? Alright guys, well I think that's all for today. Thank you for watching Buhay sa Dubai TV. And before I leave again, before I say bye-bye, guys, gusto ko mag-iwan sa inyo ng isang words of encouragement. Words to think and, internalize at maaaring i-apply po natin sa buhay natin. Okay? Guys, napakasimple po nito, but this is very important. No matter what, in whatever situation you are in your life right now, be a blessing to others. Okay? Kasi guys, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ibabalik lahat yan sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw. Alam ni God yan. Okay? That's all for today, guys. Thank you so much. Have a nice day to everyone. Today is Saturday. Happy weekend po sa lahat po ng mga nakalong weekend holiday dito sa Dubai. Ciao! God bless! Yes, sabu pa. Hindi. Dahil hindi naman siya ating yes, kanin pa. Para ma-high blood. Amen. Play with magic.